iisang Diyos lamang. Bagamat may tatlong persona, no? At ito yung Ama, ito yung Anak, at ito ay ang Banal na Espiritu. Nang ibig sabihin ng Santissima Trinidad, ito yung iba't ibang pag-iral ng Diyos. Umiral siya bilang Ama, manlilikha. No? Kaya tayong lahat ay nalikha at ang Ama ang lumikha sa atin. Paano ba tayo nilikha? Paano tayo nilikha? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Ha? Pag-ibig. Kaya sinasabi na kung meron mang unang umibig sa atin, iyon ay ang Diyos. Pangalawa lamang yung mga sumunod na umibig sa atin. Kaya tayo rin dapat, ang una nating iniibig ay ang Diyos. Pangalawa lamang ang ating kapwa, at hindi natin pwedeng ipantay ang Diyos sa kapwa natin. Diba sa 10 kautusan nung binuod ito, sa 2 lamang, una, ibigin mo ang Diyos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya sabi rin ng Panginoon, ang sino mang umiibig ng higit sa kanilang mga magulang, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, o sa kanilang mga kapatid, no? Hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Kaya talagang dapat pangunahin ang Diyos. No? Pangunahin ang Diyos. Tanungin niyo nga yung katabi niyo, Diyos ba talaga ang una mong iniibig? Pangalawa lang yung anak mo, asawa mo, kapatid mo. No? Ayan, yun yung sinasabi. No? Tapos, yung pag-ibig naman natin sa ating kapwa, hindi naman ibig sabihin na mas nakaaangat ang ating sarili, kundi sabi ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, pantay lang. Pantay lang. No? Kung paano mo iniibig ang sarili mo, ganun mo din dapat iniibig yung kapwa mo. No? Kaya yun, nalikha tayo dala ng pag-ibig ng Diyos. Ha? At ikalawa, ang pag-iral ng Diyos ay ang anak. No? Siya'y nagkatawang tao, no? Nakipanayam sa tao, no? Para tubusin ang kasalanan ng tao at iligtas ang tao sa nagbabantang kapahamakan. Kaya ang Panginoon ang ating tagapagligtas. No? Kaya walang sino mang makapagliligtas sa atin kundi ang Diyos lamang. Bagamat may mga nakakatulong sa atin sa bahagi ng kaligtasan natin. No? Kaya sino yung mga nakakatulong sa atin sa bahagi ng kaligtasan? Ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, yung mga ibang santo, mga santa, no? Paano nila tayo natutulungan sa kaligtasan natin? Sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin. Kaya yung mga binibintang sa atin ng ibang reliyon, ibang sekta na ang sinasamba raw natin si Maria o yung ibang mga santo, lalo pagka meron tayong mga pagdiriwang ng kanilang kapistahan, walang katotohanan yun. Yun lang ang inaakala nila. No? Diba sinasabi natin, kahit na piyesta ng mahal na Birhen, piyesta ni San Jose, piyesta ng mga santo, santa, ang pinakasentro pa rin ng ating pagdiriwang ay ang Diyos. Ang Diyos pa rin. Kaya hindi sila yung sinasamba natin. Tanging ang Diyos lamang ang sinasamba natin. No? Kaya tama naman yung ginagawa natin, tayong mga Katoliko. Tama. Ang tingin lang nila sa atin, mali. Sabi, liko-liko raw. Liko-liko raw tayo. Baka sila. No? Kaya huwag nating paniniwalaan ang anumang sinasabi nila na against sa atin. No?
Dahil ang sinasabi nila ay against sa kanila. Na? Against sa kanila. Okay. Kaya ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Kaya sabi nga ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya maganda talaga lumalapit tayo sa Panginoon. No? At sabi nga ng Panginoon, sino mang kumilala sa akin ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama. Sino man ang hindi kumilala sa akin, hindi ko rin siya kikilalanin sa harap ng aking Ama. No? Kaya sumampalataya tayo sa Panginoon at ang pagsampalataya natin sa Kanya ay pagsampalataya rin natin sa Ama. Kaya dito po sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ang pinagsasaluhan natin ay si Jesus na nag-alay ng buhay sa atin. No? Kaya yung Kanyang laman, ang Kanyang dugo, no? Ang ini-offer niya sa atin, ito yung pagkain ng buhay, ito yung pagkain ng kaligtasan. No? Kaya sabi ng Panginoon, sino mang hindi kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi maliligtas. Kaya kung tayo kumakain at umiinom ng buhay ng ating Panginoon, maliligtas tayo. No? At ikatlo, yung banal na Espiritu. Ang pag-iral naman ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay siyang nananahan sa atin, siya yung patnubay, siya yung gabay natin. Hindi natin siya nakikita dahil siya Espiritu, pero nararamdaman natin ang pananahan ng Diyos sa atin, yung kanyang presensya. Yung kanyang presensya. Kaya pagka meron tayo, halimbawa, mga problema, no? Hinihiling natin, banal na Espiritu, sana po ituro mo sa akin yung kung ano yung dapat kong gawin para magkaroon ako ng kalutasan sa aking mga problema. O may pinagdadaan ng pagsubok, banal na Espiritu, gabayan mo po ako at bigyan mo ako ng tatag para kayanin ko ito at malagpasan ko ito. No? At gayon din, kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman, biyaya ng Espiritu Santo ang kagalingan. Kaya ilang beses na po ba tayo nagkaroon ng karamdaman? Maraming beses na. No? Pero, pinagaling tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. No? Kaya mga kapatid, alam niyo po, dito sa Ebanghelyo na narinig natin, naranasan ni Bartimeo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Talagang totoo palang may Diyos at totoo palang may himala. Dahil si Bartimeo, bulag since birth. No? Napakahilap yatang maging bulag ng napakatagal na panahon. Hindi natin masasabi dito sa Ebanghelyo si Bartimeo ay bata pa, no? Kundi siya rin siguro may edad na dahil matagal na no? Matagal na, namamalimos si Bartimeo tapos hindi sinasadya, dumadaan pala ang Panginoon doon, no? Siguro itong si Bartimeo, naririnig na rin niya yung pangalan ni Jesus. Dahil nung panahon na marami talaga rin marites ay yung ibig sabihin yung usap-usap, siguro naririnig hindi naman siya bingi. Sabi, bulag lang, no? Kaya naririnig niya na yung pangalang Jesus. Kaya nung narinig niya, nung sinabi nandyan si Jesus, yun na, nag-ingay na itong si Bartimeo, nagsisigaw na. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Hanggat hindi siya naririnig ni Jesus, hindi siya tumitigil, no? Samantalang yung mga taong nasa paligid niya, nagagalit sa kanya. Sabi nga, no, tumahimik ka, huwag kang maingay, no? Lumitaw yung mga masasamang ugali ng mga nasa paligid ni Bartimeo, nagagalit sa kanya, no? Tapos, nung narinig ni Jesus, sabi niya, palapitin niyo sa akin, no?
Naku, nagbago naman yung ugali nung mga taong nakapaligid sa kanya. Sabi sa kanya, lakasan mo ang loob mo. Ha? Iba na pinapayo, ano? Kaya nung una, pinatatahimik, ano? Ayan, nung lumapit na itong si Bartimeo sa ating Panginoon, iyon yung pinakabagandang parte. Sabi ng Panginoon kay Bartimeo, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Na? Hindi na nag-isip pa si Bartimeo. Alam niya na kung ano yung pinakahihiling niya sa Panginoon. Sabi niya, gusto ko pong makakita. Gusto ko pong makakita. Yun lang ang hinihiling niya. Dahil napakatagal niyang nagtiis, hindi siya nakakita, kaya sabi niya, gusto ko pong makakita. Tingnan niyo, nakakita si Bartimeo. Diba, himalayon? Totoong medyos? Amen. Diba? Eh kung walang himala, kung walang Diyos, mangyayari ba yung kay Bartimeo? Hindi. Na? Kaya kung halimbawa mga kapatid, tayo po ang tatanungin ng ating Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yung hindi na tayo mag-iisip, ano po yung sasabihin nyo? Maging specific tayo, no? Kasi pag sinabi natin na specific, yun yung talagang gusto natin na pag ibinigay sa atin, wala na tayong hihilingin pang iba. Yun na yung talagang nakamit lang natin yun, parang nakamit na natin ang lahat. No? Maaaring tayo, alin nga kaya mag-iisip pa tayo, no? Napakarami natin isipin. Napakarami nating prioridad sa buhay natin. No? Kaya mahihirapan tayo kung ano gusto rin natin. Minsan binigay na sa'yo, sasabihin natin, naku, bakit hindi pa ang nahiling ko yung ganito? Para bang nagbabago pa yung isip mo, no? Nagbabago pa yung isip mo. Para bang hindi ka kontento doon sa nahiling mo sa Panginoon, no? Kaya yun po, pagka humihiling tayo sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, kung ano talaga yung gusto natin, yung pinakagusto natin, no? Na makamit sa buhay natin. At sabi nga natin, sa Panginoon, walang imposible. Lahat ay posible. Posible. Palakpakan niya natin ang ating Panginoon. Ayan. Kaya, importante lang po pananalig o yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya nga sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, ano yung narinig natin? Sabi rito, pumayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Napakahalaga po ng pananalig natin sa Diyos, no? Pananalig. Kaya yung pananalig natin, yan yung palaguin natin. Yun yung papagbungahin natin ng kabanalan at kabutihan. Kabanalan, iniaalay natin ito sa Diyos. Kabutihan, iniaalay natin ito sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya ganun ang ginawa ni Bartimeo. Nung sumunod siya sa Panginoon, talagang binago niya ang kanyang buhay at ang buhay niya ay talagang nasa liwanag ni Jesus. Kaya iyon yung mata. Pag nakadilat, liwanag. No? Liwanag. Si Jesus ang dapat lagi nating nakikita sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya sabi niyo, sana makakita ka. Sabihin sa katabi mo. Sana makakita. Oo, nakakakita na tayo. Kaya lang minsan hindi natin nakikita si Jesus. Di po ba? Kaya inaniyahan ko nga po kayong tumayo. Tumayo nga po ang lahat. Ang lahat po ng ito ay magkakaroon lamang ng kaganapan dahil sa Panginoon, dahil alam nating may magagawa ang Diyos. Damahin natin ang presensya ng Panginoon, taas natin ang ating kamay, abutin natin siya para mapalapit tayo sa Kanya. Alam ko may magagawa
ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magdarasal, sa Kanya ay susunod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Hallelujah! 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 Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Upang tayo ay kunin. May magandang mangyayari sa ating lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Sabihin niyo sa katabi niyo, may magandang